Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo sa probinsya, may mag-asawang hindi magkaroon ng anak. Si Aling Alma at Mang Ramon. Gabi-gabi, umiiyak si Aling Alma sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga batang naglalaro sa kalsada. Bakit hindi tayo nabiyayaan? Iyak niya. Hanggang sa isang gabi, may narinig silang iyak. Isang sanggol na iwan sa gilid ng kalsada. Ito na ang sagot sa ating dasal, sabi ni Aling Alma. Yakap-yakap ang sanggol. Pinangalanan nila itong Tomas. Sa simula, parang ordinaryong bata si Tomas. Lumalaki, natututong gumapang, natututong magsalita. Pero may kakaiba sa kanya, hindi siya umiiyak. Tinititigan lang niya si Aling Alma, parang may gustong sabihin. Isang gabi, lumapit ang kapitbahay nila si Aling Rosa. Aling Alma, bulong niya. May naririnig ako sa bahay niyo sa gabi. Parang may kumakalabit. Tapos, may nakita akong anino. Malaki ang mga mata, mapula. Yung anak mo, sabi ni Aling Rosa. Baka tiyanak yan. Hindi naniwala si Aling Alma. Pero nang gabing iyon, pinakain niya si Tomas. Habang nakakapit sa kanyang dibdib, bigla siyang kinagat ng bata. Tumulo ang dugo sa kanyang kamay. Nilingon niya si Tomas. At doon niya nakita. Ang mga mata ni Tomas ay kumikinang na pula. Ang mga ngipin niya ay matutulis pero ang mukha niya, mukha pa rin siyang sanggol. Mukha siyang anak niya. Gutom ka ba? Bulong niya. Dito ka lang. Hindi kita iiwan. Kahit tiyanak ka, anak kita. Kinabukasan nagising si Aling Alma. Walang laman ang duyan. Tanging ang puting basahan na nakabalot kay Tomas noong una niya itong nakita. Tumakbo siya sa labas. May mga bakas ng paa sa lupa. Maliliit na paa pero may sunog sa paligid. Patungo sa gubat. Tumayo si Aling Alma sa pintuan. Hindi siya sumunod. Alam niya, umalis si Tomas para hindi na siya masaktan. Umalis siya dahil mahal niya siya. Lumipas ang maraming taon. Puting-puti na ang buhok ni Aling Alma. Nakaupo siya sa kanyang silya sa tabi ng bintana, nakatingin sa gubat. Sana masaya ka, bulong niya sa hangin. Saan ka man naroroon. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Aling Alma si Tomas. Hindi na siya sanggol. Isang binata na siya, matangkad. May malalaking matang mapula pa rin, pero puno ng pagmamahal. Lumapit siya kay Aling Alma, yumakap. Salamat, inay, sabi niya. Salamat sa hindi mo pag-give up sa akin. Paggising ni Aling Alma, may nakita siyang puting bulaklak sa kanyang bintana. Ang talulot nito ay basa ng hamog. At sa gitna ng bulaklak, may isang patak na pula. Hindi dugo yun. Luha yun. Luha ng isang tiyanak na natutong umibig. Sabi nila, ang tiyanak ay hindi marunong magmahal. Pero may isang tiyanak na natutong umibig. Dahil may isang inang hindi siya sinukuan. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-follow para sa marami pang kwentong bayan.